Good morning, Life Giver Church. Let's all stand up. Amen. Who among here believe that our God is immutable? Amen. Hindi nagbabago. Like Hebrews 13:8 said, Jesus is the same yesterday, today, and forever. Amen. If you believe in that, come on. Let's praise God all together. Let's clap our hands. Jesus the same, yesterday, today, and forevermore. No other name that can save, deliver, and restore. Oh, Jesus the same, yesterday, today, and forevermore. There is no other name that is greater than Jesus. Supernatural. Jesus is highly, mighty, worthy. Jesus is gracious, patient, generous. And there is no other name that is greater than Jesus. Jesus the same, yesterday, today, and forevermore. Excellent, magnificent, omnipotent. Jesus is living, giving, loving, and there is no other name that is greater. Jesus, no other name that is greater. Jesus, Jesus the same, today and forevermore. No other name. As one church, we will declare this song all together. Hallelujah. Let's sing. Nothing can separate us. No weapon formed against us can stand up to the name of Jesus. Jesus, no other name. Whoa. Nothing can separate us. No weapon formed against us can't stand up to the name of Jesus. Jesus, no other one more time we say, nothing can separate us. No weapon formed against us can't stand up to the name of Jesus. Jesus, no other name that is greater than Jesus. Yesterday, today, and forevermore. The same today and forevermore. There is no other name that is greater than Jesus. Hallelujah, Lord. Hallelujah. We praise your name. The name above all names, his name is Jesus. Jesus. King of kings and Lord of lords, his name is Jesus. Jesus. J-E-S-U-S, 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 J-E-S-U-S.
of Kings, Lord of Lords, Jesus, Jesus, come on, church, Jesus, 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 the same yesterday, today, and forevermore. No other name that ever saved, deliver every storm. Oh, Jesus, the same yesterday, today, and forevermore. There is no other name that is. One more time we say, Jesus the same, Jesus the same, today and forevermore. No other name that can save, deliver every storm. Oh, Jesus the same, yesterday, today, and forevermore. There is no other name that is greater than. No other name that is greater. Everybody shout, Jesus! Come on, everybody shout the name of Jesus in this place. Hallelujah, Lord. Oh, we praise your name, the King of Kings, the Lord of Lords. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord, for your thick presence in this place. And truly, God, that your name is the highest in this place. And we believe in Philippians 2, chapter, verse 9, that your name is above all names. So right now, Lord, as one church, we will bow down to your presence and sing that you are holy in this place. Come on, Life Giver Church, let's lift up our hands for the King of Kings, for the Lord of Lords. Let's acknowledge the greatness of God in this church. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Oh, hallelujah, Lord. Hallelujah. Oh, you are holy, Lord. You are holy, Lord. That's right. Open your mouth and worship the King of Kings and the Lord of Lords. Hallelujah. Come on, let's sing deeper. Hallelujah, Lord. Oh, we praise your name, Jesus. Oh, we cry, holy, holy. You are great, you are God, you are awesome in this place. We fall down, we lay our crowns at the feet of Jesus. The greatness of your mercy and love at the feet of Jesus. We sing one more time. We fall down, we lay our crowns at the feet of Jesus. The greatness of your mercy and love at the feet of Jesus. Sing. We cry, holy, holy, holy. We cry, holy, holy,
sing and the angels cry. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. Come on, Life Giver Church. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. No one like you, Lord. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. Oh, Jesus, your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, yeah, hear your people sing. Holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. And the angels cry, Lord, and the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, yeah, hear your people sing. Holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. You will always be. You will always be. Holy, holy forever. You will always be, Lord. You will always be. Holy, holy forever. Oh, you are holy, Lord. Come on, Life Giver Church, why not you give your best cup offering to the King of Kings, to the Lord of Lords. Come on, sorry po, mahina po yan para sa Panginoon. Hallelujah! Everybody shout hallelujah! Everybody shout Jesus! Lord Jesus, our praises and worship to you. We love you, we thank you, and we praise you. In Jesus' name, and everybody say,
Amen, amen, amen. Pakisabi mo nga sa tabi mo, I enjoy worshiping God with you. Good morning, Life Giver family. Ako po si Jenilyn Maliksi. Nais ko pong ibahagi sa inyo ang life-giving testimony ng aming pamilya. Simple lamang po ang aming pamumuhay. Sapat sa bawat araw ang kinikita namin bilang isang pamilya. Dahil hindi naman kami maluho at kontento kami kung ano lamang ang meron kami. But praise God, dahil tinulungan kami ng Diyos. Yung dating mag-asawa na laging balisa kung saan kukuha ng pangangailangan ng pamilya, walang panahong magsimba dahil puro trabaho ang ginagawa. Ngayon, binago ni Lord ang pananaw sa buhay. Na-invite po kaming mag-asawa dito sa Life Giver at naging active sa mga ministry. Noong year 2016, January, sabay po kaming mag-asawa na nag-life retreat at doon po namin naunawaan at natutunang mahalin at sundin ang kalooban ng Lord sa buhay namin. Dito rin namin naunawaan ang prinsipyo ng pagbabalik ng mga biyaya ng Lord na ibinigay sa amin, maging maliit man ito o malaki. Pati ang aming mga anak ay natutunan din ang tunay na pagbabalik sa pamamagitan ng first fruit, tithes, and offering. Subalit, may dumating na pangyayari na nagpabago ng sitwasyon ng aming pamilya. Noong 2024, katatapos lamang ng Seek First, isang malaking pagsubok ang dumating sa amin. Ako po bilang nanay ang higit na naapektuhan. Walang araw at oras na hindi ako umiiyak. Nagtatanong sa Panginoon, ano po ang gagawin namin, Lord? Dumating sa punto na hindi na ako makakain at hindi makatulog dahil sa takot para sa kalagayan ng isa kong anak. Subalit, bilang isang ina, hindi ko ipinakita sa aking pamilya ang bigat na dinadala ko. Kahit deep inside ay nahihirapan na ako. Hindi po kami pinabayaan ng Diyos. Sa kabila ng lahat, naramdaman namin ang mahigpit na yakap at walang hanggang pagmamahal ng Panginoon. Kasama ng pamilyang Life Giver at ng aming mga pastor, Pastor Rainier at Pastora Roma, na hindi kami iniwan, sinamahan at ipinalangin kami sa pinakamahirap na sitwasyon ng aming buhay. Doon ko po tunay na nakita ang sobrang pagmamahal ng Diyos sa bawat mensahe at sa panalangin ng pagpapasalakas ng loob. Napatunayan namin na may mga taong ginamit ang Diyos upang ipadama sa amin ang pag-ibig niya. Bilang tugon, kami po ay ng aking asawa ay nagpatuloy sa tapat naming paglilingkod sa Panginoon bilang usher at bahagi ng volunteers management. At sa bawat araw, hindi nawawala ang aking panalangin at pagsusumamo sa Kanya. Sabi ko, Lord, kung saan mo kami tinawag at inayos, at sa mga oras na kami bumagsak at nagkasala, doon mo rin kami ibangon bilang pamilya. Ito po ay panalangin na tinugad ng Panginoon. Dumating po sa punto na nangailangan kami ng malaking halaga para sa aming anak. Tapat po ang Diyos. May ginamit siya upang magbigay, hindi lamang sapat, kundi higit pa upang magamit namin para sa aming anak at mapagpatuloy ang kanyang therapy. Ngunit, akala namin ay makakahinga na kami sa problema. Netong August 15, 2025, ako po ay na-admit sa hospital. Kailangan akong salinan ng 3 bag ng dugo at muling sumailalim sa minor operation para mabiopsy ang nakuha sa akin.
Simula pa po noong 2022, taon-taon na akong nasasalinan ng dugo. Sa bawat pagsasalin, may side effect na pala. Nitong huli, namaga ang aking mukha. Kaya nagsuggest ang OB ko na dumaan na ako sa major operation upang tuluyang alisin ang sanhi ng aking pagdurugo. Dahil hindi po public hospital ang napuntahan ko, napakalaki po ng halaga na hiningi sa amin. Sa una pa lang, umabot po ng 60,000 ang gastos sa pagsasalin, pagraspa at 3 araw na pananatili sa hospital. But praise God, dahil may HMO ang panganay kong anak at na-cover ang aming gastos, ang aking gamutan, habang nakatulong din ang PhilHealth ng aking asawa, 5,000 na lang po ang aming binayaran. Nakalabas po ako ng hospital ng maayos. Subalit, nang bumalik kami para makuha ang result ng biopsy at para malaman ang schedule ng susunod na operation ko, doon po namin nalaman na 200,000 pala ang halaga ng major operation na gagawin sa akin. Sa sobrang laki ng halaga, nag-usap ang aking asawa at mga anak na ibenta na ang lupa namin sa San Jose del Monte, Bulacan. Kaya nagpunta ang panganay at pangalawa kong anak sa lupa namin. Kinuhaan ng litrato at ipinost sa Facebook. Dahil maganda ang lokasyon at malapit na rin sa MRT 7, 3 buyer agad ang nagpakita ng interes. Isa sa kanila, kahit gabi ay pumunta upang tingnan ang lupa. Nagustuhan niya at nagkaroon sila ng magandang deal ng panganay ko. Sa awa ng Diyos, handa na rin ang mga dokumento para sa pagbebenta. Pero, isang araw, umuwi ang asawa ko mula sa trabaho at may dalang balita. Hindi na po namin kailangan ibenta ang lupa. Dahil muli na namang may ginamit ang Panginoon na sasagot para sa aking operasyon. Hindi ko po mapigilan ang aking pagluha habang kinikwento ng asawa ko kung paano kumilos ang Diyos. Praise God! Ang lupa na namin na iyon ay bunga ng first fruit namin mag-asawa noong 2026 na nagsimula kami. Kaya muling ipinakita ng Diyos ang kanyang katapatan. Hindi pa po doon natapos ang kabutihan ng Lord. Ang naging resulta po ng biopsy ko ay benign at hindi po siya cancer. Hindi lang po yun. Yung isa kong anak na 1 taon na ihinto sa pag-aaral, nawala ang scholarship, muling ibinalik ng Lord ang lahat para sa anak ko. Kaya, piliin natin ang maging tapat sa pagbabalik ng lahat ng biyaya niya, maliit man o malaki. At ang higit sa lahat, manatili tayo kung saan tayo inilagay ng Diyos sa pamilyang kanyang pinaghaharian. Ako pong muli, si Jeneline Maliksi. I am a life giver. Let's give. Lord, palakpakan natin, testimony, ang ganda. Napansin ko lang kapag mataas ang bill, umiiyak yung babae, bumababa. No, ganun. Mataas ang bill mo, umiyak yung asawang babae, bumababa. Hindi kaya nung bill ang iyak ng babae. Amen? Tayo mga lalaki natin kayang iyak ng mga asawa natin. Amen? Nawawalan tayo ng pera. Nakakapamalengke sila. Tatayo tayo lahat, tapos babatiin natin ang bawat isa. Purihin ng Panginoon Diyos. Room around, shake another's hand, and tell them, you look great today, kapatid. Ganda-ganda mo.
Thank you, Lord. Taas sa ating mga kamay. Pagpalain mo kami, Panginoon, sa umaga na to. May you bless us with the word that we are about to hear from your lips. You will again speak to your children. Again, mag-grow kami. Tapos dalangin namin na hindi lang kami makinig na mga words na aming maririnig, sermon from you, from your word, ay magsisink in sa aming mga puso. Dalangin namin na mabago kami. Lord, baguhin mo ang aming puso. Alisin mo ang aming mga attitude, characteristics na mali, na hindi appropriate sa isang anak. Pagpalain mo kami ng mga masaganang pagpapala upang makatulong kami sa marami. Ihanda mo rin kami sa mga pagsubok, maging sa mga trials, accusation ng mga tao sa amin, maging ang mga persecution na parating. Ito'y parating, di namin mapipigilan, pero sa pamamagitan ng iyong awat habag, kami magtatagumpay. Maraming pong salamat sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng amen. Sabi mo sa katabi mo, nakagawian natin. Sabi mo, sagot ko lunch mo, kapatid. Totoo yan. Sabi mo, totoo yan. Sagot ko yung lunch mo. Mamaya 11, tumakbo ka na kasi 12 ang lunch. Okay, today, pag-usapan natin, the word today is a hateful world we live in. A hateful world we live in. Ang isang namumuhing mundo, di ba, na ating pinamamahayan. Ayan, Matthew 24 will be our text. Chapter 24, 9 to 11. Then you will be handed over to be persecuted and to be put to death. You will be hated by all nations because of me. In that time, many will turn away from the faith, and they will betray and hate each other. And many false prophets will appear and deceive many people. So yan po. Ito po ay part ng prophecy ni Christ. Kasi ang Matthew ay nag-provide ng prophecy na mangyayari sa near future. Particular, nag-concentrate siya sa 24. Yun, buo yun. Bahagi ito. So nakita ng ating Panginoon sa chronology na bahagi ng huling panahon ay ang matinding persecutions na gagawin ng mga tao sa atin. To the point na papatayin niya, to put to death. Yan ang ating pong pag-uusapan ngayon. And I hope maisa-isa natin ito mabuti since nakagawian natin isa-isahin yung sinasabi ng Scripture. Hayaan natin itong salitang ito. Si Lord ang mag-preach sa atin, ma-convey ng tama sa atin. I hope mag-prepare tayo lahat. So dito pinapakita rito na pinipicture ng ating Panginoon yung last days, ano? So pinapakita sa atin yung yung larawan kung ano ang mangyayari sa near future. Okay? So imbis na kapayapaan, pag-ibig at harmony, dinescribe niya that there will be hatred, there will be betrayal, there will be deception, and there will be persecution. Yan. So ito yung mga words na ipinakita ng Panginoon at hindi to comforting words sa part natin. Di ba? Pag hatred, labanan yan, betrayal. Di ba? Deception, o labanan yan, lahat yan, at persecution. So, 4 na words na nagdi-describe ng magiging condition ng huling panahon. Okay? So, ibig sabihin, ang buhay ng Kristiyano ay hindi buhay ng comfort. So, Christian life is not a call to comfort, but it is a call to endurance. They will be facing many hostility in this life. And the world will be hostile to us. Hindi tayo kakaibiganin ng mundo. At yun ang nangyayari sa atin. We are living in a very hateful world. Yet, ang warning ni Lord sa atin ay pag-asa. No? May pag-asa sa isang hateful world. Okay? Okay? Sabi rito, bakit? Kasi maraming tatalikod with this kind of condition. Mga Christians na tatalikod sa Panginoon. Faithfulness. We are called to be faithful. Bakit? Kasi may betrayal eh. Merong hate to each other na makikita natin sa kwento at sinasabi ng Panginoon. So makatid, kung may betrayal, there is a call for faithfulness, especially to us, tayo mga Kristiyano.
tayong mga iisang church, tayo na mga magkakamanggagawa. Tapat tayo sa isa't isa. Kasi meron ng hate sa mundo eh. Hindi na tayo pwedeng magbanatan at magsakitan kasi sinasaktan na tayo. So dapat tayo dito, nakakakuha tayo ng comfort. Amen po ba? So hindi tayo pwedeng mag-betray sa isa't isa. Hindi tayo taga-mundo. Hindi tayo taga-ron. Iba tayo. Kailangan natin ng discernment, of course. Bakit? Kasi sinabi na niya, there will be false prophets that will appear and they will deceive many. Marami mga bulaang propeta na makikita natin, lilitaw, ililigaw nila maging tayo. Ayan, puri ng Panginoon Diyos. Last week, nung I think 10 yata, bumulaga sa atin ito, no? Sapagkat si Charlie Kirk ay pinatay, pinaslang. At bumulaga yan sa atin, sa buong mundo. At ang taong ito ay mahusay eh. As a matter of fact, sa lahat ng apologies, kung tatawagin ko siya, ay ang kanyang presentation of the gospel, magi ang kanyang political persuasion, ay balanse. Bagamat identified siya kay Donald Trump, sapagkat siya ay conservative evangelical believer. Ang target niya sa pamamagitan ng kanyang mga talk ay ibalik ang Amerika sa conservatism, which is nakalin sa kabanalan. Kasi walang kabanalan sa liberalism eh. Liberal ka eh. Anong kabanalan makukuha mo ron? But ang binabangga nila sa US ay mabigat. At dito nararamdaman natin yan. Kahit nung panahon ng nakarang eleksyon, nararamdaman natin yan. Grabe na mga anak natin ay liberal, mga tao ay liberal, lalo na yung woke. Narinig nyo yan. At sino ito? Silipin nga natin, sino siya? Bakit ito trending? Ano meron siya hanggat yun nga, may nangyari sa kanya. So panoorin natin itong video. Maiksi lang po ito. Pagtsagaan natin at makakita tayo ng konting silip sino si Charlie Kirk. Okay? Let's watch this. There are a lot of things the media are saying about Charlie Kirk. That he was a political leader, a conservative. But I want to bring attention to what he said about God. Many won't talk about this. Are you a Christian? Very, very much so. Like, why is that exactly? Oh, Jesus saved my life. I'm a sinner. Gave my life to Christ. Most important decision I ever made. So you believe the Bible is real? Yes, I believe the Bible is true and real. Why is that? There's never been an archaeological discovery that has contradicted the truth of the Bible. And then, of course, the wisdom. There's not a truth of the Bible that if you apply to your life does not improve dramatically. And then finally, we have the most accurate and transparent, historically robust account that one can have of the most important figure ever to live in the history of the world, Jesus of Nazareth. And the resurrection is the pinpoint of my belief that Jesus did rise from the grave so that we may live. Again, praise the Lord that God saved your life. That's the second one today. It's amazing. You realize you need a Savior. I made Jesus Christ the chairman of the board of my life when I was in 5th grade. It's been the most important decision I ever made. And so why do I believe the Bible? Well, I could give a whole speech on this, but from a historical text standpoint, the Bible is the most original source document, historical documents in history, essentially. What makes Christian mythology real? So that's not mythology, but that is theology. If Genesis 1:1 and the resurrection is true, anything in the Bible is possible. You're looking at the greatest miracle. The greatest miracle is creation. And then the fact that Jesus rose from the dead. I say, how do you know that Jesus rose from the dead? Well, show me another historical piece of a story where so many people willingly died a brutal death for a lie. Every single person around him had everything to lose, and yet they went to the absolute death, from Paul to Peter to the half-brother of James, saying that Jesus is Lord, Jesus rose from the dead. Not to mention, if you were going to fake a story, you would not use female witnesses in the ancient world. In the scriptures, it said that the women were the first one to see Jesus Christ. If you're trying to fake a story, you would never do that. Not to mention the 500 people that saw Jesus after he rose from the dead, and then the later church that lived under persecution under the belief that Jesus Christ was the Son of God.
if I could say anything about Jesus right now, is guys, his return is coming soon. His return is coming soon. If you look at Israel, if you look at all of the prophecy that's going on, all of the AI and all the stuff leading towards Christ, right? He's coming back. Jesus is the way, the truth, and the life, and there's no way except to the Father except through Him. God bless you, man. Thank you so much. Friends, we have entered a new time where if you speak out for what you believe, it may cost you. But remember, no price paid in this life can compare to the award given by God in the next. There's been a lot of talk about rapture lately, but clearly, any of us can be raptured at any time. Any of us can stand before God at any time. And in that moment, the question will be, what will He say when He sees us face to face? Will it be well done? So what's next for this nation? You know, our world is seeing a lot of hate, senseless killing. And online, people have no love for each other. Which is exactly how the Bible described the world would be before Jesus returns. It said that people would be without love. Okay, thank you very much po. Slander. Palakpakan natin ang Panginoon. So yan si Charlie Kirk, ano? Ang tingnan natin yung strength tsaka characteristic nung mahusay. Kasi ang ministry niya ay lumaki ng lumaki. Isa siyang visionary youth organizer ng PUSA o TPUSA. At the age of 18, hindi na ito nakatapos ng college kasi at the age of 18 ay lumaki ng lumaki itong grupo na ito. Hanggang sa nakapag-minister sila sa 3,500 campuses. Try to imagine, umaharap ka sa campuses, tapos haharapin mo ang lahat ng mga liberal ideologies. Diba? Ang woke, hinaharap niya yun everyday. Sipin mo, lahat ito, kinokompronta mo. Sinasagot buong tiyaga ang lahat ng tanong. Kaya tinawag siyang youth whisperer of the right. Kasi first time na may kumakalat sa buong Amerika na tinig na nagbabalik ng tinig ng Diyos sa kanila. Isa siyang strategic media savvy kasi yung kanyang Charlie Kirk show ay umaabot sa 500 hanggang 750,000 daily downloads na nagpo-produce ito ng high viewership, streaming shows at social content. Ibig sabihin, napaka-effective nito kasi tumatama sa mahigit 10 milyong followers across platforms. Okay? Sa Makati, itong organization na ito ay napaka-well-funded kasi masyado siyang effective. Meaning, nakakainis siya. Kasi bakit? Effective ka eh. Pangatlo, yung kanyang bold and committed ideologue, okay? Ideologue, okay? Known for his strong belief in Christian conservatism. Kasi wala na, liberal na ang US eh. Bakit mo ibabalik? So oppose siya sa liberal university culture, mga advocacy, against siya sa immigration control. Okay? Traditional family. Okay? Okay? Traditional family structures. At pinupush na din niya rin, okay, ang family faith in civic life. Ang sinasabi niya, tatay, balik sa pamilya. Na-trace niya na ang gulo ng buong Amerika ay hindi dahil sa mga black, kundi karamihan kasi silang black, particular ang mga tatay, ang nag-abandon sa mga bata. At matitrace mo, even though maliit lang, marginalized lang sila sa Amerika, pero bakit sa kanila nanggagaling ang gulo? Kasi nga, walang mga tatay ang mga bata na pinagmumulan ng mga krimen. Okay? Charismatic leadership and motivator. Ibig sabihin, napaka-charismatic niya, maging ang mga politicians ay nagfa-follow sa kanya. Even ang kanyang mga kalaban ay nagfa-follow sa kanya. Even sa kanila, even sila ay nakakakuha ng napakaraming leadership tips mula dito sa mama na ito. At namomotivate niya ang buong mundo
hindi lang mundo, ang Amerika, kundi ang buong mundo, na magkaroon ng maayos na pag-iisip patungkol sa politika. Alam naman natin na ang labanan sa Amerika ay Democrats, Republican. Yun lang po yun. Okay? At siya ay bahagi ng Republican na conservative na bumalik ang tao sa pag-aalaga ng kanyang sariling pamilya. So yun yun. At dahil dyan, kaiinisan ka. Kaya nung September 10, 2025, alas 12 nag-start ang gawain nila. Okay? Puri ng Panginoon, sa Utah Valley University, nung 12:23 p.m., isang baril, isang shotgun ang tumama sa kanyang leeg na kinamatay niya. First time nakapag-produce ang US ng isang mahusay na speaker, mahusay na motivator na naipepenetrate ang Word of God sa puso ng kabataan. Imposible yun. So, ano ginawa nila? Pinatay nila. At ang pumatay, ano pangalan ng pumatay? Si Tyler Robinsons, nakamukha ni Kenneth Oblipias. Sabi ko, si Kenneth yata ito. Ayan, okay. Ken, hindi kita pinagbibintangan, pero pwede ka rin magsisi. So, iba nang sabihin po ngayon ito. Okay, sinasabi nila, of course, hindi nababaril ang salita ng Diyos at kailan naman hindi na-assassinate o hindi mapapahinto ang salita ng Diyos. But definitely, na-lost natin ang isang champion. 31 years old na matay dahil sa kanyang bold, effective sharing of the gospel. Accurate. Magaling siya. Wala akong narinig na any stand niya na nag-a-against sa aking religious o theological belief. Totoo po yan. Marami na ako nakita na mga magagaling, na mga debaters sa states na lubos kong kinainisan. Kasi habang nilalabanan nila ang kasalanan at nilalabanan nila ang lahat ng cult, winawasak din nila ang evangelical church. But not this one. So nakatagpo tayo ng isang mahusay. Ibig sabihin nito, what does it mean? Di ba? Ibig sabihin mag-e-escalate ang galit. So mula sa scripture, sabi ng ating Panginoon, number 1, hate is real. Hate is real. So the reality of hatred against Christ and the disciples will be felt. Mapifeel natin lahat ito. Ako ba yung mag-ano? Okay, yun na. Can we go back dun sa verse? Kasi sinabi ni Christ clear eh. Sabi niya, you will be hated by all nations because of me. Sabi nito, then you will be handed over to be persecuted and to be put to death. You will be hated by all nations because of me. And the time many will turn away from the faith, will betray. They will hate each other. There will be many false prophets will appear and deceive many people. Ibig sabihin, yung hatred toward Christians is not primarily because of who we are, but because of who we follow. Sino ba ang sinusundan mo? Di ba? Nakalagay sa Bible, sinusundan natin ang ating Panginoong Kristo. We follow the Lord Jesus Christ. And who is Jesus Christ? Jesus Christ is the light of the world. With that, maraming magagalit po sa atin. Tingnan po niyo ito. Can we go to John 3:19-21? John 3:19. This is the verdict, sabi ni Christ. Light has come into the world. But people love darkness instead of light. Bakit? Because their deeds were evil. Everyone who does evil hates the light and will not come into the light for fear that, their deeds will be exposed. But whoever lives by the truth comes into the light, so that it may be seen plainly that what they have done has been done in the sight of God. So, ibig sabihin, yung tao na nasa kadiliman, the moment nag-flash ka dyan, nag-provide ka, nagpakita ka ng ilaw, definitely you will be attacked severely. Yun ang nangyari. Bisan lang makapag-produce ang isang napakahusay, di ba, na mahusay na apologies ang Amerika, pinatay nila.
Hindi ito katulad nila Billy Graham na nagpipreach ng gospel, nag-share ng gospel. Ito hindi po, ino-oppose niya directly kung ano lahat ng ideologies ni Satanas. Pareho ito ni Justin Martyr nung araw, na isa sa pinakamahusay ding apologists after ng mga apostles. Pinatay din si Justin Martyr. Bakit? Kasi ini-expose niya yung mali. Okay? Ibig sabihin, kamumuyan tayo. Why? Because hate is real. Yun ang magiging trending. Ibig sabihin, hindi ako pwedeng ma-surprise. Don't be surprised when the world opposes you. Instead, yung opposition ng tao sa atin confirms our real identity with Christ. Sa mga kapatid, kung pinupuri ka ng tao, ibig sabihin, kakampi tayo ng tao? O kakampi tayo ng sanlibutan? Hindi. Yung opposition, persecution na meron tayo confirms our calling, di ba, bilang mga anak ng ating Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon doon. So, ibig sabihin, kung tayo ay pinapersecute, ang sabi nga ng Matthew, Matthew chapter 5, ang sinasabi ng Matthew chapter 5, sabi niya, rejoice. Bakit? Ganon din ang ginawa nila sa dating mga apostol ng ating Panginoon, ng mga propeta. Okay? So number 1, hate is real. Sabi mo nga sa katabi mo, hate is real. Okay? So yun ang trending. Mamaya pag-usapan natin yun. Number 2, it will be the defining trend of this generation. What is the defining trend? Hate. Persecution. Martyrdom. So the tragedy of betrayal and division. Nag-warning ang Panginoon. Sabi niya, because of this, sabi niya, many will turn away from the faith and will betray, hate each other. Can we go to Matthew 24:9-11? Ayun ginuhitan ko na po. Sige. Okay? Sabi rito, then you will be handed over to be persecuted, to be put to death. You will be hated by all nations because of me. Kamumuyan kayo ng tao kasi dahil sa akin. At that time, many will turn away from the faith and will betray each other. Ipagkakanulo ng isa't isa, ng tao, ang isa't isa. Ayan na, sabi niya. Ibig sabihin, persecution exposes our true commitment Kasi pag nagkaroon ng persecution, definitely, yung mga shallow at yung mga hindi tunay na Kristiyano will easily, anong gagawin nila? Aalis talaga sila. Yung strong ang faith, mananatili. Yung walang faith ay mawawala. There will be shaking. At ang unang isi-shake ay ang ating pananampalataya. So ang pananampalataya natin ay susubukan at ito ay haharap sa maraming betrayal. It will happen, it will occur. Betrayal can occur anytime sa atin at sa iyo. Hatred grows where love has grown cold. And 700 years ago, bago ito sinulat, probably 760 years ago, bago ito isulat ng 700 years ago, bago ito nasulat, ay may isang propeta na pinatay by the name of Isaiah. Isaiah is an example of a martyr in the Old Testament at siya ay pinatay under King Manasseh. Si King Manasseh of Judah, siguro around 695. Ayan. At ang tradisyon nila, ayon sa tradition, sinabi na si Isaiah daw ay hinati sa gitna, sewn in two. Sa isang wooden wooden saw. Pinasok siya sa lag, tapos nilagari siya sa gitna. Probably, nung nagsulat yung Hebrew writer in 1137, ang tinutukoy ng Hebrew writer dito ay si Isaiah. Sewn in two, hinati sa gitna.
Sa makatid, yung Isaiah na yan, yung beauty ng Isaiah na yan, nung pinapresent yung prophecy na Isaiah, hindi ito nagustuhan ng mga kasama niya, ng mga kaharap niyang mga tao. And so what happened? Pinutol siya sa gitna. At ayon sa Hebrews 11:37, walang sinabing tao rito, but definitely ang tinutukoy rito ay si Isaiah. Isipin mo yun. Si Stephen ay nakatagpo din ng mga taong sobra ang hatred sa kanya na binato siya. At nandoon si Saul na naging Paul. In order makaganti ang Panginoon sa kanila, yung pumirma ng kamatayan ng Stephen ay kinonvert on his way to Damascus at taking pinakamagaling na mouthpiece ng ating Panginoon. At siya mismo, yung kalaban, ang nag-spread ng gospel sa buong Roman world. Ibig sabihin, hindi tayo makakaiwas dito. As a matter of fact, yung persecution natin confirms our identity as a believer of Christ. So wag tayong umiyak na pinapersecute ka pa lang, hindi ka pa pinapatay. Mangyayari yun. Kasi hindi tayo maiintindihan ng mundo as described by John chapter 3. Ang sinasabi ng John chapter 3, makapal ang dilim. At kung makapal ang dilim, ibig sabihin hindi magugustuhan ng sino man ang liwanag na nagniningning sa inyong mga mukha. Tayo ay anak ng Diyos. At habang pinapersecute ka, at habang pinagbibintangan ka, lalong kinoconfirm na tunay nga anak ka ng Diyos. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Are you still with me? Ngayon tanong, sino ang nagpo-propagate nito, itong hate? Kasi nasa hate culture tayo eh. Lahat ng tao eh, para masabi mong tao, dapat may kinamumuhuyan eh. Dapat may binabash eh. May iniinis, may binubuli. Nagiging kagawian ngayon ng mga tao na laging may iniispatan tao. May iniispatan, may inaasar, may sinasaksak, may sinisibat, may pinagwiwikaan. Lagi yun eh. Hindi tayo makaiwas. Nalulungkot lang ako, bakit maraming Kristiyano ang tinatahak ang galintong uri ng behavior, gayong hindi naman ito pang Kristiyano. Ito ay pang mundo. Yan. So ang tanong, sino magpo-propagate na ito? Sinabi rin ni Christ that it will be, number 3, propagated by false prophets. Number 3, it will be propagated by the false prophets. So people will be deceived by false prophets. So the false prophets are, hindi lang pwedeng tao ito. Yes, tao sila. But ang false prophets are also false beliefs and false ideology. Can we go to 24, 9-11? Ayan, ginuhitan ko na. Ayan. Sabi niya, you will be handed over to be persecuted, to be put to death. You will be hated by all nations because of me. At that time, many will turn away from the faith. Maraming tatalikod sa pananampalataya and will betray. They will hate each other. Magkakagulo, mag-aaway ang tao. And many false prophets will appear. They will deceive many people. So pinaramdam ng Panginoon that this hate movement will be coming from the false prophets. So ang tawag dito, false voices, it will arise. So false voices will arise. Kaya ang sabi ni Christ, marami. At marami daw, even ang mga Christians, ay madi-deceive nila. So itong mga false prophets na ito, ang mag-i-steer ng hatred toward the believers, toward the disciples of Christ. Yun na nga, nung pumutok ng 10, binaril nila. Bakit? Kasi sharp yung mama. Effective. Tinrain siya ng Panginoon maging effective sa panahong walang boses. Ang pinapropagate niya ay ang salita ng Diyos, hindi particular na church niya.
Kasi may mga tao nagpo-propagate ng salita ng Diyos para sa numerical growth ng church niya. Well, hindi yun ang motive ng tao. Kasi marami tao nagsisipag because of their denominational goal or vision or mission. But not this one. Ang goal niya, maggiba ang maling ideology na infiltrate, na pasok, na insert, di ba? Na embedded na ipasok at ang iba ay hindi na makaalis dito sa maling ideology nito. So ang target niya, ma-pull out, maalis, ma-uproot ang mga ito sa puso partikular ng mga bata. Sapagkat ang Amerika o ang Pilipinas ay patatakbuhin ng Gen Z sa susunod na panahon. Ang Nepal ay, di ba, ay ang proponent ng revolution na nangyari sa Nepal ngayon ay kagagawa ng Gen Z. At tingnan nyo kung gano'n sila ka-effective kung paano nila binunot ang maling sistema. Hello? And so with that, ano ngayon ang gagawin natin ngayon? Ibig sabihin, ang advocacy nila ay hate campaign sa truth. At mga biblical ideals na kailangan bunutin. So ang tanong natin ngayon, saan galing yung hate? Una, galing yung hate sa polarized politics and ideologies. Example nito, yung woke. Sabihin ng woke, awake, alert, mulat na kami. Yan. Okay? Ang sinasabi nitong woke na kami ay gising na, specifically, na kami ay gising na socially at gising na kami politically. Politically aware na kami. Okay? At alam na namin ang issue ng racial injustices, discrimination, inequality, at lalabanan namin kasi gising na kami. That is the woke movement. Tumutukoy sa pagiging mulat sa mga isyong panlipunan. Ano ito? Rasismo, racism. Ano pa? Sexism. Poverty, kahirapan. Mulat na kami dyan. Pagbabago ng klima, climate change, at karapatan ng LGBTQ+. Mulat na kami dyan. Kaya pag tinatanong ni Kirk na, what is a woman? Alam mo, magugulat ka sa sagot. Ang sagot nila ay hindi konkretong sagot. Basic na tanong, and yet hindi nila masagot. Ano ang babae? Hindi nila masagot. At karamihan ang sagot nila ng woke ay, ang babae ay depende kung ano tingin mo sa sarili mo. Ha? Ito ay matatalino, magagaling, mahuhusay. And yet hindi sila makasagot sa mga ordinaryong tanong na pwede ka magdikta kung anong definition meron ka. Yun ang binabangga nito, na hindi ko binabangga. At kung banggain ko, baka hindi ako makasagot. Ano to? Itong polarized politics at ideology. Mga kasinungalingan na mulat na raw sila sa lipunan, sa progresibo, mulat na sila sa tunay na pagmamalasakit sa katarungan ng tao. At andyan sila. Kahapon andyan sila. Nagkalat sila dyan. Humaharap sila sa Senate, humaharap sila sa Kamara, sa gate ng Kamara upang i-express ang kanilang malayang paniniwala ng mga definisyong kanilang tinatangkilik sa kanilang puso't isip. Madalas ginagamit ang kanilang sarkastiko o pampolitika upang tukuyin ang isang tao na sobra. Ang pagiging politically correct, pakitang tao o labis na advokasiyang panlipunan. Na nararamdaman natin na kapag nagsasalita sila, alam natin na kung ito ay yayakapin ng mga tao, alam natin na magigiba ang mga pangunahing institusyon o paniniwala natin. Lalo na ang pangrelihiyon na siyang nagpatibay sa ating bansa. Makatid, ang hinaharap nating ideolohiya ay isang araw magiging pangunahin
At wala tayong magagawa rito sapagkat sa panahon na yun, marahil ang karamihan sa atin ay patay na at hindi na natin mapagtatanggol ang ating mga anak at mga apo. At may ilan din nagsasabi na ang woke culture ay ang siyang pinagmumulan ng cancel culture na nagpupumilit, tanggapin mo ito. Sapagkat kung hindi mo ito tatanggapin, kalabang ka namin. So yan ang hinaharap natin na nagkakalat ng hatred. Lalo na galit sila sa mga taong nagdi-define ng katotohanan. Lalo na kung pinapaliwanag yung absoluteness ng katotohanan ng salita ng Diyos. At ang nakakagulat, yung mga taong naniniwala kay Christ sa absoluteness ng Scripture ay tatanggi at yayakapin ito. Sino? Sabi ni Christ, they will hate each other and betray. Kasi bakit? Yayakapin nila itong paniniwala na ito. So, saan tayo pupunta ngayon? Anong banta meron ngayon sa atin? Malapit na to. At nandyan na sila. Number 2, ang media o social media, isa sa pinagmumula ng hate. Di ba? Magmamagnify sila ng isang issue o tao o paniniwala o grupo o organisasyon, tapos bobompahin nila ng pagkamuhi. And then tayo na mga nanonood at nakikinig ay dahan-dahang ini-insinuate tayo o pinapapasok sa ating puso ang pagkasuklam. And so matatagpuan natin ang ating sarili ngayon involved at nagagalit na rin tayo sa mga taong hindi naman tayo sinaktan. Social media ay isa sa mga factor na nagpuproduce at nagkakalat ng pagkamuhi. Kaya ang ginagawa, isa sa ginagawa ni Richard Kirk o Charlie Kirk ay tuwing Sabado, nagsasabat siya at ang gagawin niya, kukunin niya lahat ng cellphone nila tapos ilalagay niya ngayon sa cabinet tapos kukunin niya mga anak niya at asawa niya at lalabas sila at itutungtong nila ang kanilang mga paa saan? Sa ground at aamoy nila ang creation ng Panginoon upang magkaroon ng refreshment sa soul. Mag-uusap, kakain. Kasi naniniwala siya na isa sa reason bakit pagod ang tao na pinagmumulan ng galit at inis ay galing dyan sa social media na yan. At ang Nepal, ang isa sa nagpa-spark ng galit ng Gen Z sa Nepal ay hindi sila binibigyan ng laya na mag-connect sa social media. Habang tayo naintindihan na natin ngayon yung ginagawa ng social media sa atin, na dahan-dahan tayong ine-educate ng mali, di ba? At habang marami tayong nalalaman, ay lalo na nagiging mataas din ang tensyon natin, at nagiging mataas din ang tensyon at galit natin, ang Nepal ay galit na galit sapagkat pinagkaitan daw sila na karapatan nila na makalahok sa social media. How I wish wala na sana ang social media. Kasi minsan ka na maging social, medya lang. Tama po ba? Sagad mo na. Pumasok yun. Are you still with me? Yun. Bakit ka nagagalit ngayon? Kasi may nabasa ka. Nung araw, nung bata ako, hindi ako pwedeng sumagot sa magulang namin. Nung araw, pag sumagot ko sa magulang natin, nung araw, sorry po sa akin po ito saan palabutin mo nung araw? Sumagot ka nung araw at inutusan ka at hindi ka sumunod, yung tsuhin mo, sinipa ka na agad eh. May tsuhin ka, biglang parang si Ray Malonzo, biglang pinlaing ka na gano'n. Ugulat. Mas makakita ka na lang ng stars umiikot na gano'n. Ayan. Nung araw, sumagot ka, nagmura ka sa bahay. Sampal. Di ka pwedeng sumagot sa magulang. At habang pumuputi ang buhok ng iyong ina o lola, the more siya ginagalang ng kanyang mga apo. Totoo yan. At ang pinakamalapit na lugar kung saan pupuntahan ang lola ay sa kanyang tumba-tumba sa harapan exactly sa terrace.
Kasi nandun ang pera. Ngayon, ang kalapastanganan ngayon sa magulang ay hindi masusukat. Because we have no respect for the elderly. Nandiyan ba kayo? Kaya malungkot ang tao ngayon. Why? Because yung values natin ay na-i-flash natin sa inodoro, kaya hindi natin magamit ngayon. Ba't hindi mo magamit? Kasi wala na talaga siya completely. Sino ang nag-introduce sa atin ito? Social media. Westernize tayo, di ba, ng kanluran. Kanluran ba yan? Okay. At ang kanilang kaugalian at kultura ay dahan-dahang na ipasok sa atin. At ngayon yata ay embedded na sa sistema natin. Social media ang isa sa dahilan bakit tayo namumuhi sa tao. Next, the broken families and communities ay reason. Bakit ba? Saan ba galing ang hate? Galing sa broken families and communities. Mga bata na hindi napatawa dahil wala silang nanay o wala silang tatay, o mga bata na pinaampon, o kaya mga bata na hindi nakakita ng care ng isang ama, di ba? O marahil hindi na-handle ng babae carefully yung case ng mga bata at nakapag-impart palalo ng pagkamuhi doon sa bata. Okay? Or, nawala ng nanay. Okay? So, broken family communities. And question, ilan? Sa 100% ng kasal, ilan ang sira? At masisira. Kasi walang perfection sa mundong ito. Probably, baka sumampa ng 40 up to 60% ng mga bata ay mai-influensya ng broken families. And so, saan magagaling ang hatred? Galing dun, sa loob. Sino tutulong sa kanila? Sino magsasabing magpapaliwanag sa isang single na baba, sa isang single parent na kaya mong hawakan at maging effective pa, mas effective pa kung kumpleto kayo? Sino ngayon ang magpapalakas o mag-empower sa kanila? Definitely, ang natural na magiging resulta o ang magiging result nito ay ang mag-express sa loob ng pamilya ng hatred sa isang taong wala doon, or kahit nandoon ay parang wala doon. Yun. Magagaling dito. Broken families and communities. So yung anak mo, di ba, maayos mo na inalagaan, pero nakapagbarkada ng isang kaklase na sira ang pamilya, hindi naman sira ang pamilya niya, guess kung ano ang mararamdaman niya at marinig niya doon sa bata, i-impart sa kanya yun, pag uwi na nagagalit ka. Di ba? Si Tyler ganon. Lumaki siya sa isang conservative na family, parang Mormon yata siya, tama ba? Okay? Conservative ang family, nagsisimba, saan niya nakuha? Nakuha niya saan? Sa school. Naging leftist yung bata, nag-umpisang mamuhi kay Trump, at nag-umpisang mamuhi sa mouthpiece ni Trump. Impartation. Saan galing? Yan. Galing sa pamilya, galing sa komunidad. Hindi na nag-uusap ang family. Noong panahon namin, 6:00 ng gabi, dapat dumating na kami, dapat magsama-sama ng pamilya sapagkat kaming lahat ay magro-rosaryo. Kaming lahat ay mananalangin. Kahit inaantok pa kami, hindi kami pwedeng antukin. Kailangan maglakay ka ng tukod sa baba mo in order hindi ka antukin. Kasi bakit? Batok at palo aabutin mo. Kailangan magsama-sama ang family upang manalangin. Question, nasaan na ngayon yun? Wala na yun. Kapag-uusapan ng pamilya ay ang mga kalaban nila at kaaway nila na nakuha nila sa labas. And guess, anong gagawin ng mga asawa, kapatid, anak, tatay? Kakampihan nila yung tao na may kaaway o anak nila na may kaaway sa labas. Noong araw, hindi gagawin yun. Bakit ka nakipag-away? Ikaw pa ngayon ang pagagalitan. So doon pa lang sa pamilya, napapalakas ng pamilya at nape-preserve ng family ang values na alam nilang pag-asa ng pamilya nila. Hello? Broken. Next, cultural decline and empathy. Wala na tayong awa. Di ba? Wala tayong culture. Wala tayong clear-cut culture na ipa-follow. Sabi nga ng isang magaling na tumakbo ng Senado, si Lacson, nakalimutan ko pangalan niya.
Sabi niya, culture is destiny. Ang kultura ay destiny. Ibig sabihin, importante na may clear-cut o malinaw na kultura na ipapasa mo sa iyong pamilya. Katulad ng pagsisimba tuwing linggo is a culture. Papasa ko ba yon? Pagsasama-sama for devotion, mapapasa ko ba yon? Kay Charlie Kirk, sama-sama sila tuwing Saturday, tanggal lahat ng mga schedule. Basta ang schedule lahat natin ay sa pamilya. Kita-kita, usap, luto, kwentuhan, kain sa labas, apak sa lupa, amoy ng simoy ng hangin. It's a culture na pwedeng ipasa. Ngayon wala na. Kasi pag nagpatawag ka, lahat galit eh. Pag nag-usap kayo, ang sinasabi na, pagkagalitan ako, mag-usap. Kahit nga mag-away kayo, mag-usap lang. Which is, I think, very, very important that will preserve the family. Usap is not cheap. Usap is important. Amen? Eh si tatay ko lagi nagagalit. At least nag-usap kayo. At least, kahit galit siya, meron siyang nakausap. Ang masakit, kapag hindi na nagsasalita ang tatay mo dahil namatay na siya o pumanaw na siya. Ang nanay ko kasi maingay. At least nakausap mo ang nanay mo maingay. Hindi ka ba natutuwa? Walang aswang sa bahay nyo. May maingay kang nanay. Talk is not cheap. It is important. Sabi mo sa katabi mo, usap tayo. Gusto mo pa si Boy Abunda kausap mo? Usap kayo. May nagagalit na nanay. Sabihan mo, nay, lagi ka nagagalit pa nag-uusap po. O, papanaw ka niyan. Titigil yun. Napakadaling patigilin ng nanay kapag nagagalit. Abutan mo ng 5,000. Bigla na lang, alam mo anak, mag-usap tayo ng maayos pag galinto. Talk is not cheap. Can you tell it to the person beside you? Talk is not cheap. It is important. Importante yung cultural decline. Ito ang sumisira sa atin, empathy. Yung mga bata hindi nila intindihan, bakit may kultura, bakit may tradisyon. Yun ang magpe-preserve ng family. Bakit kailangan umuwi galing sa States? Bakit kailangan umuwi galing ng Iloilo? Kasi importante magkita-kita tuwing Pasko because that is a culture to be preserved. Huwag din puro galit. May empathy. May malasakit. May awa. May habag. Nung araw, pag ako, ugali ko yan, may nadisgrasya. Nagdadrive ako, may nadisgrasya. Yan, lagi nakikita nanay ko. Tabi, baba, kunin yung tao, lagay sa sasakyan, daling sa ospital. Ilan na yan? Sabi ng mga anak ko, huwag mong kunin, baka mapagmintangan tayo. Hindi. Yung awa, pagmamahal sa kapwa. Papunta namin ng Bicol, ganun din, may nasagasaan. So, natigil kami, didala namin sa ospital. Nabuhay naman. Habag. Pagmamalasakit, nawala na. So bakit may hatred? Tinanggal natin to lahat eh. Tinanggal natin yung importance ng family, ni lola, ni nanay, which binabalik. Ni Kirk, binabalik niya. Ayaw. Galit sila dahil binabalik. At ang sinasabi ng ilan na ang kalaban ng tao ay ang kanyang sariling pamilya. Ha? Kailan naging kalaban ng pamilya? Amen? Di ba may mga tao na ayaw magpasakop sa pamilya, pero ayaw naman lumayas. Doon pa rin kumakain. Kung sino pa yung ayaw sumunod, yun ang malakas kumain. Pero galit sila sa tatay at nanay nila. Galing. Nakakatuwa. Amen? Nakaka-bless. Nakaka-inspire. Tama po ba? So, cultural decline and empathy. And last, of course, ang galing ng hatred, definitely galing siya sa spiritual darkness. Galing siya sa mundo ni Satanas. Saan galing? Galing sa kadiliman ang pagkamuhi.
Bakit ka nagagalit sa tao? Walang reason. Galing sa kadiliman. Naapektuhan ka ng kadiliman. In-inspire ka ng kadiliman. Sinulsulan ka ng kadiliman. Walang reason para ka mamuhi sa isang tao. And yet, ba't ka namumuhi? Dahil kaibigan mo yung tao, dahil nanay mo may kaaway. Kaugalian natin yan. Kung sino kaaway nanay mo, kaaway mo rin. No, not necessarily na kaaway nila ay kaaway mo. Time na para mag-mediate. Time na para mamagitan in order hindi tumuloy ang galit. Saan galing? Spiritual darkness. Andiyan ba kayo? So, anchor yourself with God's Word. No, alamin mo kung saan galing. Test every spirit. So, ang gagawin ko ngayon, I will never, di ba? Hindi ko kailanman papatulan ang anumang bagay na naririnig ng tenga ko, lalo na kung hindi ko alam ang katotohanan. So, don't chase messages that tickle the ear. Wag. So, anong gagawin ko? Ilalagay ko yung aking sarili sa salita ng Panginoon and allow the Word of God to govern lalo na yung aking puso. Okay? So how to live faithfully in a hateful world? Kasi, di ba? So we live in a world where hatred is increasing, truth is under attack, faith is tested, yet Jesus does not leave us hopeless. So the question is, Bishop, how to break the cycle of hate? How to break the cycle of hate? Number one is expect hatred. So paano ko mabibreak? Una, expectin mo may hatred. But don't let it destroy your love toward mankind, toward a friend, or even an enemy. So expect may hatred. Makakarinig ka niyan, usap, kwento, meeting, conference room, may hatred. Nagsuso ng hatred. May chinichismis na tao. Expect it, meron nun. Pero wag mo hayaan masira ng hatred yung pag-ibig mo. Kasi yun na lang ang meron ka. Number two, endure betrayal. There will be betrayal. Ang betrayal ang mangyayari sa dalawang magkaibigan, sa dalawang mag-asawa, sa dalawang magkapatid, sa dalawang magkamag-anak. So, endure betrayal. Darating ba yung hatred? Meron. Expect it. Pero number two, endure betrayal. Don't let or allow it to shake your faith. You are a believer. Anak ako ng Diyos. Hindi ako kasali sa hatred campaign. Sumama ka sa amin, kayo lang yan. Hindi ako tinawag dyan. Lalo na walang ginagawa sa akin yung tao na masama. Ba't ako sasali dyan? Refrain. Pero endure. Expect din mabebetray ka. Amen? At least hindi ikaw ang nagbebetray. Number three, resist deception. But don't let it silence your voice. Resist. Pero wag mong hayaang tumahimik ka, magsalita ka, mag-warning ka. Kasi importante, ma-resist yung deception. Lalo na kung ini-educate ka, tinuturuan ka, ini-insinuate ka ng kalaban, then resist deception. Huwag mo hayaan na mamuhay ka sa pagkamuhi, baka makapatay ka. Katulad ng ginawa nila sa isang anak ng Diyos. Number 4, promote understanding. Dialogue, makipag-usap. Yun ang sinasabi niya eh. Sinasabi ni Charlie Kirk. Sabi niya, mag-usap po tayo. Makikita naman niya, manood kayo lagi ng mga reels of how he handled it effectively. He was very effective in handling, commotion. May gulo na eh. Pero kaya niyang i-handle eh. Alam niya kung anong bibitawang words na maayos, appropriate. Alam niya rin niya kung anong effective na mga words na kailangan ng tao. Alam niya. At alam niya lingwahe ng tao. So dialogue, makipag-usap. Makipag-usap ng tama. Educate. Pero importante rin makinig. So promote understanding. Na alam mong makakatulong. Pero hindi lahat ng tao mape-persuade mo. Maaalis mo. Hindi ka Diyos na maaalis mo ang hatred ng tao sa kapwa niya. Hindi ka Diyos. At kung maalis mo, pinahintulot ng Diyos. At kung hindi mo maalis, huwag ka magmukmuk dyan. Huwag mo iumpog ang ulo mo sa pader. Hindi ako effective. Huwag.
Huwag mo iumpog, sayang yung pader. Amen? Sayang yung ulo po. Okay. Nakakamali ako. Okay. Number 4, next, model empathy. Di ba? What is empathy? Empathy is love in action. Empathy even to those who opposes you. Love empathy. Promote empathy. Ako yun ang gusto ko, yun ang pangarap ko. Even sa mga staff sa Life Giver. Love, magmahalan tayo. Kahit tayo dito. Alam na natin yung sakit meron ng chismis, yung sakit meron ng paninira. Ang sakit eh. Baka hindi kayanin. Sabi ko, let's promote love. Awa naman. Habag. Amen? Habag. Hindi kabag. Habag ang kailangan natin. Importante yun. Ang mga tao ay sinaktan na. Ang mga tao, kayong lahat, ay sinaktan na ng mundo. Huwag na dito sa church tayo manakit. Kasi masyado na kayong binugbog ng mundo. Hayaan mo naman tayong church members, leadership, ay magmahal sa mga binugbog ng mundo. Pero tayo, huwag tayo mambugbog ng tao rito. Hindi tayo, walang siga dito na, ako ang siga rito, ako una rito. Walang ganon. Ikaw ba una rito? O sige, di ikaw ang unang kunin. Lord, kunin mo na to, una na pala ito. Unahin mo na rin to, una pala siya dito. Siya pala ang pioneer dito. Kunin mo na. Okay, di ba? Walang ganun po. Wala pa tayong ganun dito. We're here to uplift each other, to serve each other. Hindi tayo rito, hindi tayo nagpupunta sa church for multi-level marketing na nakikita mo ang church na, binary, left and right ko ito. Don't do that. Andito tayo to help, to uplift, to encourage, to comfort each other. Bakit? Tanungin niyo ako bakit? Binubugbog na tayo sa labas. Magtulungan tayo. Yung panalangin mo, kinokovet ko kasi malaking tulong. That's model empathy. Na kapag nakita ka, bro, pastor, usap tayo. Bakit? May susumbong ako. Go! Magsumbong ka. Kasi kailangan mo yun. At ibibigay ko yun. So love in action. Amen po ba? Next, seek healing. So how to fight against it? Seek healing. Diba? Let's address the personal wounds of the person. Wounds of the persons. Instead of passing your wound to others, no, heal the wounds. Pagalingin mo ang sugat. Ang dami ng sugat. Ang dami ng kalmot. Marami tayong kapatid dito na pinapersecute ng nanay. Dito meron dito. Pero siya naman namamalengke. Pinapersecute pa ng nanay. Sabi ko, subukan mo kaya wag mamalengke. Hindi ko naman masabi. Talagang gano'n, pinapersecute. Pero dito sa church, sabi niya, Bishop, dito lang sa church ako nakakatikim ng comfort. Pag uwi ko, gabi na ako pagtulog na bakit. Alam ko, dami nilang sasabihin. Ang dami nilang paratang, ang dami nilang sinasabi. Nasaktan na po ako, pero hindi ako gumaganti. Sabi ko, tuloy mo yan. Gagantihan ni Lord lahat yan. Amen daw. Okay. Gagantihan sila ni Lord para ma-born again lahat sila. Nung na-born again ako 1983, penersecute kami lahat ng kamag-anak ko. Lahat sila. Bugbog sarado kami. So nanalangin ako, Lord, gantihan mo lahat sila. Gumanti si Lord. Lahat sila na-born again. Gumanti naman sila sa akin. Nung mga namatay sa akin naman nagpa-service. Hindi okay. At least, na-born again. Last, live out Christ's love. Pamuhay mo ang pag-ibig ng Diyos. Sabi ng ating Panginoon, love your enemies, pray for those who persecute you, bless those who cursed you. Ang hirap, which He did. Itong si Charlie Kirk, ginawa niya lahat yun. Makikita mo yun, papaano yung composure niya, papaano yung mga demeanor. Lahat yan, kontrolado niya ako. Paano niya binabatuhan ang kanyang mga opponent ng pag-ibig ng ating Panginoon. So the question is, dito na ako matatapos, I still have 2 minutes. Ano mangyayari sa mga pinatay ng mga anak ng Diyos? Ano mangyayari sa mga martyrs? Ano mangyayari sa mga kinatay, beheaded, pinugutan ng ulo? Katulad ni Paul, pinugutan ng ulo.
si Peter ay kinrucify upside down? Anong mangyayari sa mga anak ng Diyos na nagpatuloy, binless palalo ang kanilang persecutor? Si John Huss, na pare ng Czechoslovakia, during the 1400, ay sinunog at habang sinusunog ay kumakanta. So anong ginawa nito at anong gagawin ni Lord sa mga martyrs? Can we go to Revelation 6:9-11? Nakita ni John ang mangyayari sa lahat ng mga persecute, particular yung mga nawala ng buhay ng mga anak ng Diyos. Tingnan niyo to. When he opened the fifth seal, I saw under the altar the souls of those who had been slain for the word of God and for the witness that they had borne. They cried out with a loud voice, "As O sovereign Lord, holy and true, how long before you will judge and avenge our blood on those who dwell on earth?" Lord, sabi dito mga napugutan ng ulo ng martyr, Lord, kailan mo po mapaghihiganti ang aming dugo laban sa mga pumatay sa amin? Mga patay na ito. Di sumagot ang Panginoon. Then they were each given a white robe and told to rest a little longer until the number of their fellow servants and their brothers should be complete, who were to be killed as they themselves had been. Sabi niya, binigyan sila ng puting damit. At sabi ng Panginoon, wait lang. Kasi bubuin ko pa ang lahat na mga mawawala ng buhay katulad niyo. So there will be martyrdoms. Madami ang mamamatay. Revelation 14:13. Pinakita na naman kay John. Habang ina-account niya ang lahat ng record ng prophecies, ito na naman siya. Then I heard a voice from heaven saying, "Write this." Sabi ni Lord, "Blessed are the dead who die in the Lord from now on." Mapalad yung mga nawala ng buhay. Yes, says the Spirit, they will rest from their labor, for their deeds will follow them. Mapalad sila kasi magpapahinga sila sa kanilang pagpapagal. At lahat ng mabuti nilang ginawa ay susunod sa kanila. Last verse. This is huli na nakita ulit sila. Tatalon tayo sa chapter 20 of Revelation. At dito na nakita, finally, ang lahat ng mga martyrs. Then I saw a throne, seated on them were those whom the authority to judge was committed. Also, I saw the souls of those who had been beheaded for the testimony of Jesus and for the word of God, and those who had not worshipped the beast or its image and had not received its mark on the foreheads or their hands. They came to life and reigned with Christ 1,000 years. Lahat ng martyrs, yung kamatayan nila, are not in vain. You lose your life for serving Christ, it will be given back to you. Greater, brighter, mas colorful, mas longer, mas promising. Nawalan ka ba ng buhay sa Panginoon? Bishop, nawalan ako ng pangalan. Babalik sa iyo ni Lord. Bishop, nawalan ako ng biyenan dahil kay Lord. Nawalan ako ng asawa dahil kay Lord. Huwag nyo nang ibawiin. Bubuhayin sila ni Lord ulit. Sabihin ko, ano yung nawala sa atin, ibabalik sa atin ni Lord. Nawalan ka ng ulo, sabi ng Panginoon, puputungan ka ng korona. Nawalan ka ng karapatan, bibigyan ka ng paghahari. Nawalan ka ng kinabukasan, bibigyan ka ng buhay na walang hanggan. Ano nawala? Ang tanong, ano nawala? Ano ang nawala sa'yo? Dapat pala may listahan ako na nawala. Nawalan ako ng buhay. Sabi ng Panginoon, babalik ko yan. Nawalan ako ng crown sa mundo o prestige ng mundo. Babalik ko yan. Nawalan ako ng buhay. Nawalan ako ng pag-asa. Sabi na, anything na nawala sa iyo,
ay ibabalik ng Panginoon. Nawalan ka ng buhay, sabi ng Panginoon, then they will come to life. They came to life. Ayun, they came to life and reign with Him, with Christ, for 1,000 years. Gain, sabay-sabay nga tayo, gain through loss. Sabay-sabay nga, gain through loss. Sabi mga sa katayo mo, sana mawalan ka rin para magkaroon ka. Amen po ba? Sarap ano? Purihin ang Panginoon Diyos. I found out that martyrdom in the scripture is the common death of the faithful children of God. Tatayo tayo lahat. Purihin natin ang ating Panginoon Diyos. Hallelujah! Thank you, Lord. Purihin ang Panginoon Diyos. Taas ang kamay. Nalangin tayo sa ating Panginoon. Lord, lumalapit po kami sa iyo. Ang nangyari sa mga anak ng Diyos na inassassinate, pinatay, sinaktan. Ay dapat hangaan. Hindi dapat kaawaan. Nawalan lang sila ng buhay sa lupa. Ngunit nagkaroon sila na mas mabuting buhay sa langit. Talagaan mo ang mga anak ng mga santo, lalo na sa China, lalo na sa mga Muslim areas o bansa na pinapersecute. Ng mga kababaihan, ng mga kapatid namin ay nire-rape, tinatanggalan ng puri, buhay, pag-asa. Tulungan mo po mga bata na pinapatay sa mga bansa na hindi tanggap ang Kristyanismo. Palakasin mo din sila lahat. Wala kami doon, Lord. Wala kami magawa to help them, Lord God. Sana, Lord, andun kami, may takas namin sila, pero wala kaming kakayanan. Kailangan nila ay panalangin. At dalahin ko rin ang aking mga kapatid na nandito na pinapersecute, minamalain, pinagwiwikaan, kinakurs, pinagtutulong-tulungan, sinasaktan. Lord, tulungan mo po, palakasin na ang kanilang misery o misfortune ay mauuwi sa kanilang lalong malakas na paniniwala na pagkapit sa Panginoon. Persecution will help us to draw nearer to Christ. Persecution will help us to become mature in faith. That persecution because of Christ will help us to become more strong or stronger in faith. Kasi alam namin, Panginoon, na ang mga ito ay sangkap ng aming growth. Huwag namin siyang ituring sumpa, huwag namin siyang ituring kamalasan, kundi challenge na lalong maging matibay. Yung mga tinanggal sa trabaho because of Christ, yung nawala ng kaibigan because of Christ, yung mga nawala ng kamag-anak dahil kay Christ, ay bibigyan pa muli at makakatikim ng pagpapala. So lahat na nakataas ng kamay, strengthen mo, Lord. At sana walang bibitaw, walang bibigay, kundi lahat magiging strong. Na kapag may persecution, matuto kaming humalakhak, tumawat, sabihin, uy, blessed kami. We are blessed because we are persecuted. And with that, it confirms that we are truly children of the Most High God. We are child of the King. We are prince and princess of the great King. And so, Lord, I pray ang church na to maging matibay at lalo sa persecution, lalo sila mag-produce ng disciples, lalong mag-win ng souls, at lalong mag-antay ng dakilang pagdarating ng aming Panginoong Yesus. Today we are blessed. May the strength that comes from the Holy Spirit be with you. May the strength that comes from the Father and the hug and the embrace and the love of the Father always be with you. May
May the sweet Savior stand by your side during the heights of your persecution. Blessed are those who are persecuted, for you are truly a child of God. We love you, we thank you, we praise you. In Jesus' name, and everybody say amen. Hug. Kapatid, baka yung katabi mo pinapersecute kasi ang dami-daming pera. Pakiyakap mo nga. Taas ang kamay, purihin ng Panginoon. Receive these blessings po, purihin ng Panginoon. May the Lord richly bless you and your children. May He keep you from falling, make you stand unblemished. May His grace work in you, His face shine on you, may His abundance flow throughout your lifetime. With enjoyment, good health, so prosper, may you have life to the fullest. Receive this from Jesus Christ, the life giver. When fellowship ends, may nagtanong sa akin, Bishop, yung pong laging inaapi ng asawa, martir din po ba ang tawag doon? Hindi po. Basta pag napugutan ng ulo, ha? Pero wala po rito. We belong to the, ano, tawag natin dito? Rapture generation. See you next week. God bless you. Those who want to be prayed over, andito ako, ha? God bless you.